Sa pagmulat pa lang ng mga mata ni Micaela, ramdam na agad niya ang bigat na parang nakapatong sa dibdib niya gabi-gabi. Sino nga ba kasi naman ang matutuwa kung ang bubungad sa'yo tuwing umaga ay ang kahirapang kinamulatan mula pagkabata? Madilim pa sa loob ng kanilang barong-barong, pero gising na ang bahay. Gising na dahil wala rin namang choice. Nakakainit pa ng ulo para kay Micaela. Lalo na kapag nakikita ang siyam na mga kapatid na nakahilera sa higaan. Aray naman, Kuya Toto! Pwede bang ingat naman? Reklamo ni Micaela habang tumatayo. Ikaw, bakit ka nandyan? Akin yung side na yan. Sagot ng kanyang kapatid, sabay tulak ng mahina. Napailing si Micaela. Side? Ano to sa'yo? May pangalan mo ba? Ha? Kinutusan lang siya ng kanyang kuya. Sa ganoong klaseng bahay, puro unahan, puro agawan, puro lamangan ng espasyo at pagkain. Hindi rin naman masisisi ni Micaela dahil sa lahat ng bagay ay palaging kulang sa kanilang magkakapatid. Kaya wala talagang araw na lilipas na walang nagkakatampuhan. Nag-inat siya ng kaunti at kinuha ang lumang tuwalya. Pagbukas niya ng pinto palabas, sinalubong siya ng tunog ng kawali. Halong iyakan ng mga bata niyang kapatid at sermon ng nanay nila. Hoy, Jigs! Ilang beses ko bang sasabihin na huwag kang kukuha ng pandesal kung alam mong kulang pa tayo? Sigaw ni Nanay Emma habang hinahabol ang isa niyang kapatid na nakaipit ang isang piraso ng pandesal sa bibig. Noy, gutom pa ako! Sigaw ng bata. Lahat tayo gutom! Sagot naman ng isa pa nilang kapatid. Huminga ng malalim si Micaela. Araw-araw ang ganoong eksena. Araw-araw na lang na paulit-ulit. Walang bago at walang mas magandang umaga. Lumapit siya sa mesa. May natira pang kalahating pandesal. Huling piraso na yon at mata niyang tinitigan. Nagsalita si Tatay Rodel na kararating lamang mula sa panggabing pagbabantay sa construction site. Nak, sige na, kumain ka na niyan. May kape pa dyan kahit mapait. Pinilit ni Micaela nang umiti. Tay, hati tayo. Di na, mas kailangan mo. Papasok ka pa sa trabaho. Pero bago pa man niya makuha ang pandesal, may munting kamay na biglang umabot at kinuha ito. Akin na to, ate! Sabi ng isa pang nakababatang kapatid sabay takbo. Natahimik si Micaela. Tinitigan niya ang espasyo kung saan nakapatong dapat ang pagkain niya. Wala na. Ganoon kadaling mawala ang kahit kaunti na mayroon sila. Okay lang, busog pa naman ako. Biro niya kahit alam niyang sumasakit ng sikmura niya simula kagabi. Inilapag ni Nanay Emma ang maliit na tasa ng kape. Anak, sorry. Kapos talaga. Pagpasensyahan mo muna. Nay, okay lang po. Sanay na ako. Pagpasok niya sa kanilang banyo, kung saan ang pader ay pinagtagpi-tagping yero at lumang trapal, pumikit siya sandali. Doon lang siya nakakasinghot ng kaunting katahimikan. Isang araw, bulong niya ulit. Isang araw, makakaalis din ako dito. Pagbalik niya sa loob ng bahay, mas lalong nag-ingay ang paligid. May umiiyak, may naghahabulan, may nag-aaway sa isang pirasong tsinelas. Ano ba kayo? Huwag kayong maingay! Sigaw ni Nanay Emma. Maaalis na po ako, sabi ni Micaela habang inaayos ang bag. Maaga pa po ako sa trabaho. Mag-iingat ka, anak, sagot nito at mas malumanay na. Lumabas na lang siya at naramdaman ang simoy ng umaga na may halong amoy ng basang lupa at usok ng kapitbahay nila na nagluluto na rin ng agahan. Sa kalsada, may mga batang naglalaro, may ale na nagwawalis, at may aso pang kumakahol sa kanya. Habang naglalakad, kinamot niya ang batok. Pare-pareho lang ang lahat. Parehong lugar, parehong problema, paulit-ulit na lang talaga. Pero kahit ganon, may bahagi pa rin ng puso niya ang umaasa
na baka bukas ay may mas maganda namang mangyari sa kanyang buhay. Sa jeep papunta sa trabaho, sumiksik siya sa pinakadulo. Dikit-dikit sila pero nanahimik lang siya. Tahimik siya pero puno ng iniisip ang utak niya. Bills, baon ng mga kapatid, bayad sa kuryente at ang pinakamasakit, ang pangarap niyang hindi natuloy dahil maaga siyang huminto sa pag-aaral. Pagdating sa trabaho sa isang maliit na laundry shop, naroon na ang kaibigan niyang si Lyra na nag-aayos ng sinampay. "Micaela!" tawag nito. "Grabe ang mukha mo. Parang hindi natulog ah." "Hindi talaga," sagot niya sabay tawa ng mahina. "Lamok, init, gulo sa bahay. Alam mo na yun?" Maghapon silang nagtatrabaho. Nagpupunas ng mga machine, nagpapalit ng tubig, nagpapalansya ng mga damit, ng mga tao na mas maganda ang buhay kaysa sa kanila. Tahimik lang si Micaela habang gumagalaw pero mabigat ang utak niya. Nang mag-break sila, umupo siya sa labas kung saan may malamig na hangin kahit papaano. Nagsalita si Lyra. "Micaela, ano bang gusto mo talaga sa buhay?" Natigilan siya, ilang segundo siyang hindi sumagot. Gusto ko, simple lang, sariling kwarto, kumakain ng 3 beses sa isang araw, hindi inaagawan ng pagkain, hindi nagigising sa sigawan. Gusto ko, tahimik." Gusto mo ng peace?" "Oo," bulong ni Micaela. "Peace, hindi naman sobrang perpekto, hindi rin sobrang mayaman. Kahit simple, basta ako ang may kontrol sa buhay ko. Tingin mo ba darating yon?" "Bakit ang hindi?" sagot ni Lyra. "Lalo na kung hindi ka susuko." Pero sa isip ni Micaela, may pag-asa ba talaga ang taong pinanganak sa hirap? O talagang nilagay na lang sila ng tadhana sa lugar na hindi na pwedeng takasan? Pagsapit ng hapon matapos ang trabaho, naglakad siya pa uwi. Pagdating niya sa tapat ng bahay, narinig niya ulit ang mga sigawan. Parang ayaw na niyang pumasok. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang huminga ng maluwag kahit 5 minuto lang. "Lord," bulong niya, "kailan po ba ako hihinga ng hindi natatakot sa bukas?" Pero kahit ganon, binuksan pa rin niya ang pintuan at sa pagpasok niya, nagpakawala siya ng isang mahinang ngiti. Mahina pero totoo. Dahil sa kabila ng lahat ng gulo, gutom, kakulangan, may maliit pa ring apoy sa puso niya na nagsasabing hindi pa naman tapos ang laban ng buhay. Umaga pa lang at nagmamadali na si Micaela sa trabaho. Dala ang ilang plastic ng damit at damit pang laundry para sa kliyente nila na nagtatrabaho sa opisina. Mga nagtatrabaho kasi sa corporate world ang madalas nilang client. Malapit ang shop nila sa mga kumpanya at mga condominium building. Mainit ang sikat ng araw at mabigat ang dala sa balikat niya. Pero sanay na siya sa ganoong pagod. Lumalakad siya sa kalye habang iniisip ang gagastusin para sa pagkain at baon ng mga kapatid niya. "Hello, sir. Nandito na po yung pinalaundry nyo. Nasa lobby na po ako ng condominium building. Paki-pick up na lang po," imporma ni Micaela nang tumawag siya sa kliyente. Pagdating ni Micaela sa gusali kung saan nakatira ang kliyente, naghintay siya sa lobby habang hinihintay na lumabas sa elevator ang hinihintay niya. Sa puntong yun, napansin niya ang isang lalaking nakatayo malapit sa elevator. Naka-long sleeves polo, shiny na sapatos at may hawak na tablet. Tahimik, maayos, at tila hindi nababahala sa kahit na ano. Hindi niya na lang sana papansinin kaso bigla itong nagsalita. "Excuse me." Titig na titig ito sa kanya. Hello po?" sagot ni Micaela. Medyo nagtataka dahil nagulat siyang napansin ito at titig na titig pa sa kanya. "Ako nga pala si Fern. Ikaw, anong pangalan mo?" Tanong ng lalaki at parang manghang-mangha sa kanya. "Micaela po," sagot niya ng medyo naguguluhan.
Nice to meet you, Micaela. Ang dami mong dala. Mukhang mahirap ang trabaho mo. Opo. Medyo nakakapagod po. Sa malapit na laundry shop ako nagtatrabaho. At i-deliver ko ito sa isang kliyente po namin. Suki na po namin kaya dinideliver ko na lang. Sagot ni Micaela at napangiti ng kaunti. Medyo nailang siya sa titig ni Fern. Wala naman kasing tumititig sa kanya ng ganoon. Hindi niya rin alam kung bakit ganoon ang nararamdaman niya sa isang estranghero. Simula ng araw na yon, mas nakilala niya si Fern. Naging suki na rin kasi ito ng laundry shop. Bahagya siyang kinakausap at parang pinapakitang sobrang interesado sa kanya. Inaasar tuloy siya ni Lyra. Pustahan tayo. Gusto kanyang si Sir Fern. Poporma na yan sa'yo sa susunod. Umismid naman si Micaela. Tumigil ka nga. Wala yon. 10 taon ang agwat sa akin. 23 pa lang ako tapos 33 naman siya. Isa pa, mukha bang papatulan ako niyan? Halata namang may masasabi sa buhay si Sir Fern. Nakatira nga sa isa sa magaganda at mahal na condominium building. Tumawa naman si Lyra. Wala kang tiwala sa sarili mo. Ang ganda mo kaya. Magugustuhan ka nun. Kapag nandito, palagi ko siyang nahuhuling nakatitig sa'yo. Kaya, paano hindi mo pa nahalata na gusto ka niya? Isa pa, age doesn't matter. Saka, bata pa rin naman ng 33. Ang bankable nga eh. Marami na sigurong ipon yan. Hindi na nakapagsalita si Micaela. Aaminin niya na may kaunti siyang atraksyon na nararamdaman para kay Fern. Pero ayaw niyang mag-assume. Wala rin namang sinasabi sa kanya ang binata. Baka umasa lang siya sa wala. Nang sumapit ang hapon, maaga siyang nakauwi. Tahimik ang paligid ng sementeryo. Maliban sa kaluskos ng mga dahon na tinatamaan ng simoy. Sanay na si Micaela doon. Shortcut na halos araw-araw niyang dinaraanan. Mas mabuti na yon kaysa sa kabilang daan na puro tambay at adik na hindi marunong rumispeto sa babae. Nakasuot lang siya ng simpleng t-shirt at lumang pantalon. Pero hindi pa rin yun sapat para hindi siya mapansin ng mga wala namang ibang alam kundi ang manghipo at mangasar. Malaki kasi ang dibdib at pang-upo niya kaya talagang napapansin. Kaya doon siya sa sementeryo dumadaan. Mas tahimik, mas ligtas at mas walang istorbo. Habang naglalakad si Micaela sa masikip na daanan sa pagitan ng mga nicho, bigla niyang nakita si Pipay na lumabas mula sa pagitan ng 2 puntod. Halatang nagmamadali, magulo ang buhok, pawisan at hinihimas ang laylayan ng damit nito na tila sinusubukang ayusin. Nang makita siya, nanlaki ang mga mata nito na parang batang nahuli ng teacher na may ginawang kalokohan. Oy, Micaela! Nanginginig na bati ni Pipay. Hindi na ito pinansin ni Micaela. Ayaw niya ng gulo at lalo na ng intriga. Pero bago pa man siya tuluyang makalampas, biglang lumitaw mula sa gilid ng puntod si Chong. Nakayoko ang binata habang inaayos ang butones ng pantalon. Si Chong, ang kababata niya at pinakamalaking istorbo sa buong buhay niya. Ay, Lovey! Bungad nito na may nakakalokong ngiti. Sabi ko na eh, dito ka dadaan. Para siyang kinoryente sa inis. Kadiri ka talaga kahit kailan, Chong. Gagawa ka na nga lang ng kababalaghan. Dito pa sa sementeryo, nakakasuka. Umangat ang kiling ni Chong. Ha? Anong kabalbala na naman ang sinasabi mo? Umihi lang ako sa gilid. Grabe ka naman makapagbintang. Lumingon siya kay Pipay na tumatakbo paalis. Hindi mo na ba madala sa ibang lugar yang si Pipay? Talagang dito pa? Sa puntod? Anak ka ng... Umawang ang bibig ni Chong. Ha? Ano bang trip ni Pipay? Di ko nga alam na nandito yun eh. Di ko naman siya kasama. Baka ibang kasama niya. Kanina pa ako naiihi. Lovey! Huwag mo nga akong malavi-lavi. Sigaw ni Micaela. Napangisi si Chong. Anong gusto mo? Baby, mahal, honey bunch, o Kela? Kela ko, gusto mo yun ano? Tarantado ka?
Tinalikuran niya ito pero sumunod si Chong na parang asong ulol na ayaw tumigil. Uy, teka! Ang dumi agad ang isip mo. Hindi ako gumagawa nun at hindi dito sa sementeryo. Desente ako kahit hindi halata. Bago mo pa ako husgahan, baka pwede mo munang tingnan tong zipper ko kung sarado ng maayos. Kanina kasi muntik nang maipit yung, alam mo na. Saka baka gusto mo na ring i-check para mapatunayan mong kung may ginawa ba talaga ako. Chong! Napasigaw siya at nagpanting ang tenga. Bakit? Manya ka naman talaga. Kung sino-sino nagiging girlfriend mo. Nung high school tayo, kung sino-sino nakita kong kahalikan mo. Baero ka? Gusto mo bang sakalin kita rito mismo? Kasi kaya ko talaga. Tumawa si Chong. Wow! Sakalin mo? Pwede naman. Sige, sakal na. Ngiti-ngiti pa ako. Pangarap ko yun eh. Mas dumudumi ang utak niya dahil kay Chong. Kadiri ka? As in, kadiri. Uy, bakit? Sinabi mo nang kaya mo akong sakalin. Ako pa bang lalaban? Saka kung gusto mo, may iba ka pang pwedeng sakalin. Napapikit si Micaela sa inis. Pagod na siya galing sa trabaho, pero kapag nakikita niya talaga si Chong, nagiging 200 times ang energy niya para lang awayin ito. Buisit ka, Chong. Manahimik ka. Isa ka pang salita at isusubsob ko na yung mukha mo sa lapida. Pero lalo lang itong tumawa. Grabe ka talaga, Micaela. Gigil na gigil. Kaya gustong gusto kita eh. Pakiramdam ko, kapag pinatulan mo ako, magkakaanak talaga tayo agad. Tinulak ni Micaela ng malakas si Chong at halos tumama ang likod nito sa isang nicho. Hindi niya papatulan ang binata. Ayaw niya sa mga lalaking walang direksyon sa buhay. Ayaw niya sa lalaking lumaki sa lugar nila. Ayaw niya rito dahil pakiramdam niya wala siyang magiging maayos na buhay kay Chong at baka anakan lamang siya ng anakan na parang baboy. Tumayo ng maayos si Chong. Alam mo naman, matagal na kitang gusto. Saka wala kaming connection ni Pipay. Tropa ko yung boyfriend doon. Baka silang may ginawa. Hindi na ako nag-girlfriend, mga 2 taon na. Talagang akala mo kami. Maloko ako sa babae. Pero kaya ko magpigil at hindi ako alipin ng pagnanasa. Mukha lang akong manyak pero kapag pinatulan mo ako, sayong-sayo na lang itong agila ko. Wala kang kaagaw. Naiiritan niya itong tiningnan. Pakialam ko dyan. Putulin mo kung gusto mo. Saka anong agila? Baka maya ka mo. Napahalakhak naman si Chong. Lovey, kung gagawa man ako ng kababalaghan, hindi naman ako babagsak sa lugar na ganito. Kung hindi kita madadala sa kama ko, sa hotel na lang kita dadalhin. Siyempre, sa'yo na ako. Prime cut, kumbaga. Halos mabingi si Micaela sa galit. Prime cut? Ano tingin mo sa akin? Karne? At siraulo ka. Ano? Nagpapantasya ka na sasama ako sa hotel at may mangyayari sa ating dalawa? Nginitian siya ni Chong. Kasalanan mo rin naman kasi. Ang ganda-ganda mo. Baka kapag naging tayo, hindi ko na talaga mapigilan. Alam ko kung galit ka dahil iniisip mong may ginawa kami ni Pipay. Iisipin ko nagsiselos ka. Gusto mo ba ipakita ko kung gaano ka... Chong! Muntik niya na itong masampal. Chong! Seryoso? Ako magkakagusto sa'yo? Anong meron sa'yo? Ha? Yossi? Toma? Babae sa iba't ibang kanto? Napakamot si Chong sa batok. Lagi naman talaga itong supalpal sa kanya. Kailanman ay hindi niya ito nagustuhan. Umikot si Micaela, tumalikod at iniwan na si Chong na nakasagad ng pasensya niya. Gayunpaman, nawala naman sa sistema niya ang inis kay Chong. Kapag pumupunta kasi si Micaela sa trabaho, may munti siyang sayang nararamdaman. Mula sa pagpapalaundry, mas naging vocal na si Fern sa kanya at sa intensyon nito. Inaaya na siya nitong kumain sa labas, palagi ring nagpapadeliver ng pagkain para sa kanya. Talagang galante si Fern at labis ang sayang nararamdaman niya roon. Alam mo, Micaela, sabi ni Fern isang hapon habang sabay silang naglalakad palabas ng gusali. Alam ko na mahirap ang buhay mo. Pero deserve mo rin na may kaunting ginhawa sa bawat araw. Napangiti si Micaela.
Mahirap kasi syempre, nagtatrabaho ako hindi para sa sarili ko lang, para rin sa pamilya ko. Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang sa akin. Gusto kong makatulong sa'yo sa kahit anong paraan. Nakangiting sabi ni Fern. Hindi alam ni Micaela kung matatawa siya o maiiyak. May halong kaba at tuwa sa puso niya. Para bang hindi siya karapat-dapat sa ganoong klase ng atensyon. Pero may bahagi pa rin sa kanya na gusto yung tanggapin. Dahil minsan lang naman yun dumarating sa kanyang buhay. Habang nag-uusap sila, napansin niya ang maayos na postura, ang kaaya-ayang tono ng boses at ang pakiramdam na si Fern ay kabilang sa mundong palaging tinitingnan ni Micaela mula sa labas. Isang mundo na kinaiinggitan niya at nahihirapang maabot. Hindi niya alam kung bakit pero gusto niyang maging bahagi ng mundo nito. Isang araw, nag-anyaya si Fern na kumain sila sa isang mamahaling restaurant. Ang unang pagtingin ni Micaela sa loob ay para bang pumasok siya sa ibang dimensyon. Relax ka lang, sabi ni Fern at napapansin ang kabog ng dibdib niya. Hindi mo kailangan magkunwari o magpanggap. Just enjoy. Okay. Sagot ni Micaela at nakangiti ng tipid. Hindi niya alam kung ano ang tamang gawin sa ganoong lugar. Lahat ng dati niyang alam na mga murang karanasan sa pagkain sa kalye, paghawak sa lumang plato, biglang naging kakaiba at mahalaga. Nag-order sila at habang naghihintay, nakaramdam siya ng kakaibang kasiyahan. Hindi dahil sa pagkain, kundi dahil sa may taong nakatingin sa kanya at parang iniintindi siya. Hindi niya kailangan magpakitang gilas, hindi kailangan magkunwari. Parang ang mundo niya ay lumawak ng kaunti at kahit sandali lang, napawi ang bigat na dala niya sa bahay at sa trabaho. Dito na lang ako, Fern, sabi ni Micaela at marahang tinanggal ang seatbelt. Napakunot naman ang noo ni Fern. Bakit hindi mismo sa tapat ng bahay ninyo? Ihahatid na kita ng maayos. Napakagatlabi si Micaela at hindi makatingin ng diretsyo. Nakakahiya kasi sa dulo pa yon, hindi na makakapasok ang kotse mo. Saka maliit lang ang bahay namin, wala namang sala. Hindi rin kita mapapapasok, marami kasi kami sa bahay. Natigilan si Fern saka tumango ng marahan. Kaya pala, naiintindihan ko. Napangiti si Micaela. Maya-maya ay bumaba si Fern. Hindi niya mapigilan ang pagngitip nang pagbuksan siya nito. Sige, sabi ni Fern at mataman siyang tiningnan. Mag-ingat ka pa uwi. Ikaw din, ingat. At doon, lumapit si Fern para magpaalam. Isang mabilis, mahinahon at magaan na halik sa pisngi ang ibinigay nito. Para lang siyang binigyan ng dahilan para manlamig ang tuhod niya at para lumipad ang tiyan niya. Ramdam niyang namula siya ng todo. Parang bigla siyang naging teenager ulit. Kaya nang makaalis ang kotse nito, nakangiti na lang siyang kumaway. At gaya ng lahat ng tahimik at magandang sandali, may sisira talaga. Sino yun? Boyfriend mo? Boses yun ni Chong. Paglingon niya, nakita niyang nakatayo si Chong sa tapat ng isang maliit na ihawan. Nakasandal pa ito sa poste habang kumakain ng isaw. Pero ang itsura nito ngayon mukhang bad trip. Tipong mukhang nanggagalaiti kahit wala namang ginagawang masama. Bumuga ito ng hangin at kumunot ang noo. Grabe ka naman! Bago ng taste mo ah! May pogi ka na ngayon. Di tulad dati. Wala kang pakialam, putol ni Micaela. Napangisi si Chong, pilit na ipinapakita na hindi ito apektado. Pero halatang halata talaga ni Micaela. Nakakainis, sabi nito na may mapaklang tawa at parang sinusubukang takpan ng inis. Napairap na lang si Micaela at tumalikod. Pero hindi pa siya nakakalayo nang magsalita ulit si Chong. Uy, teka lang. Di ka man lang babati sa akin. Ang sama mo naman. Kanina, halik-halik ka pa rin sa friend mo tapos ako, di mo man lang tinitingnan. Napahinto si Micaela.
Huminga siya ng malalim at lumingon ng dahan-dahan. Chong, wala akong oras sa'yo. Humalakhak si Chong at humakbang papalapit sa kanya. Hindi mo ba ako na-miss? Grabe ka naman. Ako miss na kita. Lalo na yung mukha mong parang lagi akong gustong sakalin. Chong, umuwi ka na nga. Huwag mo kong simulan. Pero hindi si Chong ang tipo ng sumusunod. Lumapit ito, hawak pang stick ng isaw at ngumisi. Alam mo, nang nakita ko kayo kanina, parang may kirot dito. Hindi ko alam kung selos ba yun o kabag lang kasi puro isaw ang kinain ko. Napangiwi si Micaela. Para sa kanya, palaging walang kwenta ang pag-uusap nilang dalawa ng binata. Naiirita na lang siya. Hindi pa yon. Nakangising sagot ni Chong. Gusto mo malaman yung tunay kong nararamdaman? Umiling si Micaela. Hindi. Pero nagpatuloy ito na parang timang lang. Parang gusto kong tumakbo papunta sa inyo at sabihin sa lalaking yun na akin ka dapat. Nalaki ang mata ni Micaela. Ano? Tumaas ang kilay ni Chong. Bakit? Hindi ba pwede? Oo, hindi pwede. Hindi nga kita nagustuhan. Wala kang direksyon sa buhay mo. Wala kang matinong trabaho. Ano ipapakain mo sa akin? Ngumuso naman si Chong. Bakit kapag nagseryoso ba ako, papatulan mo ba ako? Ha? Hindi nakasagot si Micaela. Hindi niya alam ang sagot dahil hindi naman niya iniisip na magsiseryoso ito. Ang magkaroon ng direksyon sa buhay si Chong ang pinaka-imposibleng mangyari. Kilala niya ito simula bata pa lamang. Palaging sakit sa ulo ng teacher. Palaging tamad pumasok. Wala ring inatupag kundi ang tropa, alak, pagyuyose at mga babae. Nagpatuloy si Chong sa pagsasalita. Saka, totoo naman eh. Matagal na kitang gusto. Kahit nung mukhang tutubi ka pa no na walang kilay. Tumahimik ka? Pero ngayon, nagpipigil na tawa nitong dagdag. Iba na, kumikinang ka na. Kaya ako nang bahala sa'yo. Kung gusto mo, susunduin pa kita palagi sa trabaho mo. Pwede rin kitang ihatid araw-araw. Pwede rin kitang... Hindi ko kailangan. No thanks. May manliligaw na akong mayaman. May magandang trabaho at may sasakyan. Hindi kita kailangan. Agad niyang sabi rito. Ngumuso naman ito. Mas gwapo naman ako ron. Mas masarap ako sa mukhang matandang yun. Micaela, ayaw mo lang akong subukan. Mabilis na hinampas ni Micaela ng bag ang braso nito. Sira ulo? Manyak? Aray! Mika, huy, masakit! Hinampas niya pa ito ulit. Masakit? Gusto mo mas masakit? Gusto mo tanggalin ko yung dila mo para tumahimik ka na? Tawa pa ng tawa si Chong kahit nasaktan. Ang cute mo talaga kapag galit. Chong, pwede ba? Maging normal ka naman minsan. Nagsimula na siyang maglakad ng mabilis. Tawang-tawa si Chong at agad na sumunod sa kanya. Hindi ko kaya. Kapag kaharap kita, nawawala lang ang pagiging normal ko. Nalilibo. Malakas siyang sumigaw at tinakpan ang mga tenga. Muling tumawa ang binata at inakbayan pa siya. Agad niya namang itinulak kaya muntik nang mapaupo sa kalsada. Teka nga, sabi ni Chong at sumeryoso ng kaunti. So, kayo na ba? Siya na ba ang gusto mo ngayon? Chong, umuwi ka na. Tantanan mo na ako. Wala kang pag-asa sa akin. Ayaw niyang sinusundan siya ni Chong. Pero kapag alam nitong ginagabi siya sa daan, nag-aabang na agad ito sa may kanto. Batid kasi ng binata na hindi siya makakadaan sa sementeryo kapag gabi. Kaya wala siyang choice kundi sa kabila dumaan. Sa daan na maraming mangbabasto sa kanya. Pero kapag kasama niya si Chong, wala namang nakakasubok sa kanya. Medyo takot din kasi ang mga ito sa binata. Nang makatapat na sa bahay nila, malakas niya itong pinagsaraduhan ng pinto. Masaya na sana siya dahil sa date nila ni Fern. Subalit yon at agad na nasira naman dahil sa binata. Humiga na lang siya at pilit na inalala ang masayang date nila ni Fern. Lumipas pa ang mga linggo at
ilang linggo na rin silang nagkikita ni Fern. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalaki ang mundo na ipinapakita sa kanya ng binata. Sa halip na maglakad o sumiksik sa maingay na jeep, sumasakay na siya sa maayos na sasakyan ni Fern, na may malambot na leather seat at malamig na aircon. Kaya nang tinatanong siya nito kung anong status nila, hindi na siya nagdalawang isip na sagutin si Fern. Gusto niya rin naman kasi ito, kaya hindi niya na patatagalin pa. Pakiramdam niya ay naka-jackpot na siya na maging boyfriend si Fern. Dito lang sa tabi, Micaela. Ang resto na to, isa sa mga paborito ko. Sabi ni Fern habang nagbabalik tanaw sa direksyon. Wow, ang ganda naman dito. Bulong ni Micaela. Halos hindi maipaliwanag ang tuwa sa dibdib niya. Pagpasok nila sa loob, sinalubong sila ng malambot na ilaw at mabangong aroma ng mga pagkaing kakaiba at mamahalin. Napatingin si Micaela sa bawat detalye. Ang bawat kutsara at tinidor na parang gawa sa pilak. Ang malalambot na upuan at ang bawat baso na maayos na nakahilera. Hindi siya makapaniwala. Ang mahal dito. Parang hindi ko ma-imagine na makakakain ako rito. Sabi ni Micaela at medyo nanginginig ang boses sa excitement. Ngumiti si Fern. Relax ka lang. Enjoy. Napangiti siya. Sa isang iglap, nakalimutan niya ang lahat ng pagod sa bahay, ang init ng araw at ang bawat gutom na naramdaman niya. Sa gabing yun, para siyang nasa ibang mundo. At may taong hawak ang pinto para ipakita sa kanya na may mas maganda ring daan sa buhay. Habang nag-uusap sila, napansin ni Micaela ang kakaibang atensyon ni Fern sa bawat detalye. May kwento siya rito at napatawa siya ng malakas. Pero agad na napasimangot ang binata na para bang may mali siyang ginawa. Alam mo, Micaela, sabi ni Fern habang tinuturo ang menu. Ang mga bagay na gusto mong gawin dati, hindi naman masama. Pero minsan, may mga lugar o gawain na hindi bagay sa'yo ngayon. Ang ibig kong sabihin, may mga bagay na makakasira sa imahe mo. Napatingin si Micaela sa boyfriend niya at medyo nagulat. Ha? Tumaas ang mga kilay nito. Parang ang paraan ng pagsasalita mo o minsan ang tawa mo, minsan masyadong malakas. Sa mga lugar tulad nito, medyo kailangan ng mas maingat na demure ang bawat galaw para hindi tayo nakakahiya pareho. Marahan naman siyang tumango. Sige, pasensya na. Lumipas ang mga araw at mas na-appreciate niya bilang boyfriend si Fern. Minsan, may dala itong maliit na cake, isang kape, o kung ano-anong regalong maisipan itong bilhin para sa kanya. Malugod naman niya yung tinatanggap. Dahil hindi naman lahat ng bagay na gusto niya ay nakukuha niya. Sa bawat araw na lumilipas, mas nahuhulog si Micaela sa kakaibang mundo ni Fern. Ngunit may mga maliliit na bagay na nagiging babala sa kanya. Isang araw, habang naglalakad sila pauwi mula sa mall, tinitingnan ni Fern ang damit niya. Alam mo, Micaela, mas maganda siguro kung iba ang kulay ng blouse mo. Parang nagko-contrast at sa buong aura mo ang color taste mo sa mga damit. Sabi ni Fern sa kanya. Talaga? Pasensya na. Hindi kasi talaga ako ma-style sa pananamit. Sagot ni Micaela at medyo naiilang. Aaminin niyang kinakabahan siya sa tuwing lalabas silang dalawa ni Fern. Maayos at palaging semi-formal ang suot nito. Kaya si Micaela, sinisikap niya talagang mag-dress o mag-ayos kahit hindi naman siya mahilig doon. Nakakahiya rin kasi na makita silang magkasama tapos hindi siya maayos. Isang hapon, halos mapapikit si Micaela habang naglalakad sila papasok sa isang butik kasama si Fern. Come on, sabi ni Fern habang hinahawakan ng pinto. Gusto kong sumubukan ng bago. Para silang magkaibang mundo. Siya, nakalumang jeans at faded na shirt. Si Fern naman, naka-long sleeves at mamahaling sapatos. Pagpasok pa lang nila, agad siyang nilapitan ng babae.
Good afternoon, sir, ma'am. Bati nito. Ngumiti si Fern at tumango. We're looking for a dress. Something simple but elegant. Napatingin si Micaela sa kanyang boyfriend. Hindi naman siya mahilig mag-dress. Pero wala na siyang nagawa nang hilahin siya ni Fern papunta sa section ng pastel-colored clothes. Fern, mahina niyang sabi. Ito ang pumili ng damit para sa kanya. I just want to see you confident. Saka boyfriend mo na ako, remember? Hindi basta-basta mga pupuntahan natin. I want you to look presentable in front of people in my circle. Especially if I'm introducing you as my girlfriend. Parang may kumurot sa dibdib ni Micaela. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o maiilang. Nang iabot ni Fern ng isang dress na pastel blue, hindi niya mapigilang mapalunok. Manipis pero maganda ang tela. May hiwa sa gilid pero hindi naman bastos. Mukhang pang-opisina pero classy. Sukatin mo, utos ni Fern. Wala siyang nagawa kundi ang sundin ito. Pagpasok niya sa fitting room, parang napasikip ang mundo niya. Nang isuot niya ang dress, sumikip ang kanyang dibdib. Hindi dahil maliit ang sukat, dahil ibang-iba siyang tingnan. Pagharap niya sa salamin, hindi niya halos makilala ang sarili. Pero paglabas niya, tila natigil ang buong mundo ni Fern. Tumigil ito sa pag-scroll sa cellphone. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa. They're beautiful. Namula si Micaela. Fern naman, napangiti ito. You look right. You look someone na hindi lang basta babae sa kanto. You look like someone na babagay sa akin. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa likod ni Micaela. Hindi niya alam kung compliment ba yon o insulto. Fern, mahina niyang bulong. Hindi naman ako ganito manamit talaga. Alam ko, pero mas maganda ang pagbabago. Magtiwala ka sa akin. Napatango na lang siya kahit may bahagi ng utak niya ang nagsasabing parang napipilitan siya. Kinabukasan, habang nasa labas sila, bigla siyang inabutan ni Fern ng envelope. Confused niya itong tiningnan. Ano to? Open it. Binuksan niya yon at muntik nang mahulog ang panga niya. May laman yung maraming pera. Mas marami pa kaysa sa 2 buwan niyang kinikita sa laundry shop. Fern, ibinalik niya agad sa kamay nito. Bakit ang dami? Hindi ko ito matatanggap. Tanggapin mo. Sagot nito agad at walang pag-aalinlangan. You need decent clothes and you need money. Hindi naman pwedeng lagi kang nagtitipid. Napalunok siya at bahagyang natigilan. Fern, nakakahiya naman. No, putol nito. Hindi mo kailangan mahiya. Hindi kita pinapahirapan. I want to provide for you. Kung gusto mo, bigyan mo rin ang pamilya mo. Alam kong hirap kayo palagi. Para siyang nabuhusan ng malamig na tubig ulit. Totoo naman ang sinabi nito. Mahirap sila, laging kapos, laging may kailangang bayaran. Pero hindi niya alam kung bakit parang may mali. Fern, sobra naman to. Umiling naman ang kanyang boyfriend. Alam ko ang ginagawa ko. Hayaan mo akong alagaan ka. May isa lang akong hiling. At doon siya napaangat ng tingin. Ano? Huminga si Fern ng malalim. Parang nag-iipon ng lakas ng loob bago sabihin. Gusto kong umalis ka sa trabaho mo. Parang tinamaan siya ng kung ano sa dibdib. Ha? Hindi mo kailangan magtrabaho sa laundry shop. Paliwanag ng boyfriend ni Micaela. Hindi maganda ang tingin ng tao sa ganung trabaho sa social circle na meron ako. Kapag ipinakilala kitang girlfriend ko, hindi ko gustong maririnig ng mga tao kung saan ka nagtatrabaho. Fern, hindi siya halos makapagsalita. Hindi mo kailangan magtrabaho. Kaya kong ibigay ang lahat. Gusto ko tumigil ka na sa pagtatrabaho. Wala ng laundry shop, wala ng pagod, wala ng mababang sweldo. Gusto kong ibigay sa'yo ang princess treatment na deserve mo. Parang may bumara sa lalamunan niya. Pero gusto ko doon. Wala naman akong nakikitang mali sa pagtatrabaho ko sa laundry shop. Masaya naman ako. Wala akong pakialam kung masaya ka. Medyo naiirita ng sabi ni Fern.
I care about what's best at hindi yun ang best para sa'yo. I'm helping you. Maging masaya ka na lang na ayaw kong mapagod ka. Na ako nang bahala sa lahat ng kailangan mo. Hindi makapagsalita si Micaela. Hindi niya alam kung sasabihin niyang salamat o wag. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa dahil inaalagaan siya o mangamba dahil parang inaagaw nito ang sarili niyang boses. Umuwi si Micaela na buhat-buhat ang 2 malaking eco bag na puno ng grocery. Mga delata, gatas, tinapay, itlog, gulay at pati ilang karne na noon ay hindi nila madalas kainin. Tinulungan siya ng mga tambay sa kanto. Habang binabagtas niya ang makitid na eskinita, ramdam niya ang bigat ng dala. Pero mas mabigat ang kabog ng dibdib niya. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o mahiya. Ate Micaela! Sigaw ni Bea, ang bunso niyang kapatid. Ate, ang dami mong dala! Nagsilapitan ang mga kapatid niya at halatang tuwang-tuwa. Nanay, tingnan niyo! Sabi ni Carlo, hawak-hawak ang isang tray ng itlog. May itlog? Ang dami! Di na tayo hati-hati sa itlog! Lumabas mula sa kusina ang ina, halatang pagod sa paglalaba, pero kumislap ang mga mata nang makita ang mga bit-bit ni Micaela. Aba anak, saan mo kinuha tong mga to? Tanong ni Nanay Emma habang binubuklat ang laman ng supot. May manok, baboy, abat mantika. Diyos ko! Napayoko si Micaela at pinilit na ngumiti. Galing kay Fernay, binibigyan niya na ako ng pera. Ayaw niya na kasi akong mapagod sa trabaho sa laundry shop. Bibigyan niya na lang daw ako ng pera monthly. Yung boyfriend mo? Tanong ng kuya niya na kalalabas lang mula sa maliit nilang kwarto. Grabe ah, ang galante. Gusto niyang mag-share ng saloobin niya sa naging usapan nila ni Fern. Pero nang makita niyang masayang-masaya ang kanyang pamilya, bigla siyang nanghina. Parang tama na lang nga siguro na lunukin niya ang kanyang pride para matamasa ang lahat ng yon. Tumulong ka na nga rito, sabi ng kanyang ina. Magluto tayo ng masarap. Salamat anak, ang swerte mo naman sa boyfriend mo. Habang pinapanood niya ang pamilya niya na masayang nag-a-unpack ng grocery, may kirot sa dibdib niya. Oo, masarap sa pakiramdam ang nakakapagdala siya ng ganoon. Pero hindi niya pera yon. Hindi niya pinaghirapan. At hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o matakot. Kinagabihan, pagkatapos maghapunan, nagtipon sila sa maliit nilang mesa. Anak, sabi ni Nanay Emma habang nag-aayos ng pinagkainan. Alam mo, napakaswerte mo kay Fern. Hindi lahat nagkakaroon ng boyfriend na ganyan karesponsable. Sumang-ayon agad ang kuya niya. Totoo yan at kita mo, pinapahalagahan ka. Bihira yun. Huwag mong pakakawalan, dagdag pa ng kanyang ina. Pagbutihin mo ang pakikisama. Hindi araw-araw ay may lalaking handang tumulong. Hindi lang sa'yo kundi pati sa pamilya mo. Tahimik si Micaela at nakatitig sa malamig na tubig sa baso niya. Hindi niya maitatanggi na may kabutihan si Fern. Pero may humihila sa loob niya. Parang may kapalitang lahat. Parang bawat bigay ay may hinihingi ring pagsunod. Pero nang tingnan niya ang mga kapatid niya na busog at halatang masaya, nawala ang boses niya. Iniisip niya kung ano pa bang karapatan niya para magreklamo. Salamat po, mahina na lang na tugon ni Micaela. Lumipas ang mga araw, naging mas madalas ang pag-uwi niya na may dalang groceries. Hindi na siya nauubusan ng pera at hindi nagigipit. Talagang galante magbigay sa kanya si Fern. Micaela, pag nagtagal pa yan, baka pakasalan ka na ni Fern ha? Sabi ng kanyang kuya. Nagulat naman siya. Aha, hindi pa naman kami umaabot doon. Sumabat ang kanyang ina. Nakangiti habang nagtitimpla ng kape. Hindi malayo mangyari. Pag lalaki ang mabait, responsable at pinapakita na kaya niyang bumuhay, abay, seryosong tao yon.
Pero Nay, mahina niyang tugon. Hindi ko pa iniisip yon. Tinapik siya ni Nanay Emma sa balikat. Anak, minsan hindi mo talaga yun iniisip. Pero kung darating, bakit ang hindi? Hindi ka na bata. Hindi na lang siya nagsalita. Maganda rin naman kasi ang pakinabang ni Fern. Nakikinabang silang lahat at hindi lamang si Micaela. Isang araw, habang naglalakad sila ni Fern palabas ng isang mall, bigla itong nagsalita. Micaela, may gusto sana akong i-offer na gusto kong mangyari. Napatingin siya rito. Ano yun? Hinawakan nito ang kamay niya. Tumira ka na sa kondo ko. Napatigil siya sa paglalakad. Ha? Fern, hindi yata pwede. Baka hindi pumayag si nanay at tatay at hindi pa ako ready. Nagtaas ito ng kilay, parang hindi sanay na kinokontra. Bakit naman? Mag-partners na tayo. Mas convenient. Wala ka namang trabaho at halos nasa kondo ko naman ikaw palagi kapag ako ang nasa trabaho. Kulang na lang, doon ka na rin naman matulog. Kaya mas maigi na tumira ka na lang sa kondo ko kaysang umuwi ka pa. Hindi mo na iisipin ang pamasahe mo. Hindi ka na uuwi ng late sa lugar ninyong delikado. Mas komportable ka ron. Hindi naman sa ganoon. Tugon niya at kinakabahan talaga sa offer nito. Tumingin si Fern sa kanya ng seryoso. Micaela, lalaki ako. Gusto kong makita kitang safe. Gusto ko ng buhay na magkasama tayo. At isa pa, ayoko mag-overthink kapag wala ka sa tabi ko. Mas mabuting kasama na lang kita. Napalunok si Micaela. Nararamdaman niyang parang hinihila siya sa direksyon na hindi niya alam kung gusto niya bang tahakin. Fern, hindi ko kasi talaga sure. Napatigil ito, halatang hindi sanay sa salitang hindi. Dahil doon, ilang araw silang nagkatampuhan. Ayaw siyang pansinin ni Fern. Lutang tuloy siya ng ilang araw at hindi alam kung ano ang desisyon na dapat gawin. Pero namomroblema na nga si Micaela, mukhang may isa pang dadagdag. Isang gabi ay nakasalubong niya si Chong. Wala naman siyang pakialam dapat. Hindi na rin naman ito nangungulit. Dahil maliwanag pa sa sikat ng araw na may boyfriend na siya. Pero ano at naapektuhan si Micaela nang makita ito na may kasamang babae malapit sa ihawan. Umiwas pa siya ng tingin nang makita si Chong na pinisil ang pang-upo ng bago nitong babae. Ang bastos talaga? Dito pa talaga nagharutan? Taas noo siyang pumunta sa harap ng ihawan at pumili ng ipapaihaw sa tendera. Saglit silang nagkatinginan ni Chong. Nahuli niyang nakatitig ito pero nakasimangot na umiwas ng tingin. Hinila ng binata ang babae nito. Halika na nga. Pumunta tayo sa lugar na walang istorbo. Umismid naman si Micaela. Ang dating kasi sa kanya, para bang siya pa ang pinariringgan ni Chong. Para namang may pakialam siya kung mangbabae ulit ito. Ayaw niya naman sa binata. Wala naman itong pagbabago sa buhay. Wala pa ring direksyon. Naghintay na lang siya sa mga iniihaw. Nang matapos, naglakad na rin naman siya pauwi. Dumaan si Micaela sa mga eskinita. Pero muntik na siyang mapasigaw nang may humila sa kanya. Tinakpan ang bibig niya ng kung sino. Pero nang marinig ang boses ni Chong, kumunot ang kanyang noo. Micaela, nakakabaliw ka naman eh. Garal-galang boses na sabi ng binata. Galit siyang tumingin dito at nakita niyang naluluha ang mga mata nito. Ano bang problema mo? Napakagatlabi si Chong. Sorry, di na ako ulit. Di na ako mangbababae. Oh, ano naman? Wala naman akong pakialam. Ano ba kasi? Naiinis niyang tanong dito pero hindi niya alam kung bakit kabado siya. Kung bakit malakas ang tibok ng kanyang puso. Nagulat siya nang tumulo ang mga luha ni Chong. Ano ba yung boyfriend mo na yun? Seryoso ka ba sa kanya? Aasawahin mo na ba yun? Mabilis na napamura ang binata at pinunasan ang mga luha. Umiwas ito ng tingin na para bang natatakot ito
na makita niya ang totoong emosyon nito. Alam niyang may gusto sa kanya si Chong, pero batid niyang hanggang asaran lang yon. Hindi yon ang inasahan ni Micaela na iiyakan ng ganoon ni Chong. Alam ko naman eh. Nanginginig ang mga labi ni Chong. Alam ko naman na mas magandang piliin ang mayaman na yun. Mas kaya kang bigyan ng magandang buhay. Pero siguro nga wala rin akong ginawa para piliin mo ako. Para mapansin mo ang damdamin ko. Kasalanan ko rin kung bakit ako nasasaktan ngayon. Umaasa kasi ako na kahit paano, sa akin ka nalang babagsak. Napabuntong hininga si Micaela. Hindi ko man nakilala si Fern. Hindi ko pa rin naiisip ang sarili ko na babagsak sa'yo, Chong. Sabihin mo na mukha akong pera, pero nakakatakot na patulan ka. Pakiramdam ko, walang mangyayari sa buhay natin. Paano kapag nagsigap ako? May nabanaag siyang pag-asa sa mga mata ni Chong. Kapag naipakita ko, may pag-asa ba ako? Napailing siya rito. Tumigil ka na. May boyfriend na ako. Magmahal ka na lang ng iba. Nang lampasan niya ito, hindi niya alam kung bakit nasasaktan siya. Hindi niya alam kung bakit nanginginig ang kanyang mga kamay. Batid niya sa kanyang sarili na wala naman siyang nararamdaman para kay Chong, pero bakit ganoon siya kaapektado? Simula ng gabing yon, hindi niya na masyadong nakikita si Chong. Hindi niya alam kung anong pinagkakaabalahan nito, pero sa narinig niya sa mga tropa, mukhang nagkaroon ito ng trabaho at seryoso na roon. Mas mabuti yon para naman may ibang pagkakaabalahan si Chong at hindi na maging pabigat sa mga magulang nito. Inabalan na lang ni Micaela ang oras para sa kanyang sarili at sa boyfriend niyang si Fern. Nagkaayos na sila, pero palagi pa rin nilang pinagtatalunan ang kagustuhan nito na tumira siya sa kondo nito. Nay, may sasabihin sana ako, saad ni Micaela. Si Fern, gusto niya sana, gusto niya raw na doon ako tumira sa kondo niya. Biglang tumahimik ang mga ito. Inaasahan niya ang sermon na baka hindi pumayag ang mga magulang niya. Pero ang sumunod ay hindi niya inasahan. Anak, sabi ng kanyang ina, kung seryoso siya sa'yo, bakit ang hindi? Napakunot ang noon ni Micaela. Nay, sumabat ang kuya niya na nakangiti pa. Micaela, kondo yun. Mas safe ka. Mas maganda. Saka si Fern, solid boyfriend na provider naman ang kasama mo. Hindi naman ibig sabihin mag-aasawa na kayo agad, sabi ng kanyang ina. Pero minsan, kailangan mo rin maging praktikal. At kung mahal ka talaga ni Fern, aalagaan ka niya. Para siyang nabingi. Hindi yon ang inaasahan niya. Nay, hindi kayo tututol? Tumawa si Nanay Emma. Bakit naman kami tututol sa lalaking nagbibigay sa pamilya mo ng kabutihan? Anak, at kung sakaling mabuntis ka man, hindi naman masama. At least, siguradong pananagutan ka niya. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Nay, hindi naman yon. Magpabuntis ka na para may panghawakan ka. Putol ng kanyang ina sa mga gusto niya pang sabihin. Sinasabi ko lang, hindi naman masama yon. May responsibilidad na siya sa'yo. Mas magiging matatag kayo. Hindi niya alam kung anong dapat na maramdaman doon. Nung una, natutuwa pa si Micaela. Pero bakit pakiramdam niya ay parang ginagawa siyang bilanggo sa oras na nagkamali siya ng desisyon. Gayunpaman, kahit may mga nararamdaman siyang kakaiba, nagpatuloy pa rin siya. Ayaw niyang palaging pinag-aawayan nilang dalawa ni Fern ang bagay na yon. Kaya pagbibigyan niya na lamang kung ano ang gusto nito. Nakausap mo na bang parents mo tungkol sa setup na gusto ko? Tanong ni Fern sa kanya habang magkatawagan sila. Naninikip ang dibdib niya. Oo, pumayag sila. Titira na ako sa kondo mo. Hindi niya sinabi ang ibang detalye. Hindi niya kayang sabihin kay Fern na parang ipinapasa siya ng pamilya niya
na parang mas natutuwa pa ang mga ito sa perang dumadating kaysa sa kalayaan niyang pumili. Nahimigan niya ang saya sa boses ni Fern. Good. Then, move in this weekend. Parang umikot ang sikmura niya. Parang ang bilis ng mga nangyayari. Ilang buwan pa lang sila sa isang relasyon at medyo nagugulat pa nga siya sa lahat. Gayunpaman, iniisip niyang baka nga seryoso talaga si Fern sa kanya, kaya ganoon na lang ito kapursigido na ibigay ang lahat. Lumipas ang mga linggo at unti-unti niyang naramdaman ang pagbabago sa sarili niyang mundo. Hindi na lang yun tungkol sa mga bagong damit o mamahaling pagkain. Talagang kasama niya na si Fern at gusto nito na kumilo siya ng kasing level nito. Micaela, nasan ka na? Tawag ni Fern. Huminga siya ng malalim. Nasa grocery store ako, namimili pa ako, saglit lang. Pagdating niya sa kondo, sinalubong siya ni Fern na nakaayos sa sofa. May hawak na tablet. Ang tagal mong mamili. Oo, marami kasing wala. Saka dumaan na rin ako sa amin para magdala ng grocery sa kanila. Sagot niya at inabala ang sarili sa pag-aayos ng kanyang mga pinamili. Nagluto na si Micaela ng dinner nila. Nag-request ng steak ang binata. Hindi siya marunong magluto noon, pero dahil paborito ni Fern, talagang pinag-aralan niyang lutuin. Lagi kasing well done ang nagagawa niya, sa halip na medium rare na gusto nito. Siya nga pala Fern, aalis sana ako sa Sabado. Imporma niya rito. Bahagya namang natigilan ang boyfriend niya. Saan ka na naman pupunta? Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Micaela. Pupunta ako sa binyag ng anak ng kapatid ni Lyra. Yung kasama ko sa laundry shop dati. Kinuha kasi akong ninang. Hindi agad sumagot si Fern. Nakakunot ang noo nito at tinapos muna ang ilang subo ng steak. Maya-maya, muli itong nagsalita at nagulat siya sa naging desisyon nito. Hindi ka pwedeng pumunta ron, saad ni Fern. May ibang lakad tayo sa Sabado. Ipapakilala kita sa pamilya ko. Umawang ang bibig ni Micaela. Hindi ba pwedeng iurong? Nakabitiw na kasi ako ng pangako kay Lyra. Sinabi kong pupunta ako. Umiling si Fern at para bang ipinaramdam sa kanya na kahit anong sabihin nito, desisyon pa rin nito ang masusunod sa bandang huli. Cancel that. Sasama ka sa akin. Mas mahalaga na ma-meet mo ang family ko kaysa dyan. Ako ang boyfriend mo kaya mas mahalaga ako. Hindi na siya nakasagot. Gulat na gulat siya sa sinabi nito. Gayunpaman, wala na rin namang ginawa si Micaela. Gusto niyang mag-direct to the point dito na sabihin ang nararamdaman niya sa mga ginagawa nito. Pero parang wala siyang boses dahil pakiramdam niya wala siyang karapatan. Sobrang daming pinapakialaman ni Fern tungkol sa kanya. Hindi alam ni Micaela kung bakit may bahagi sa kanya na parang napagtanto na ginagawa siyang ibang tao nito. Mula sa pagkain, pananamit at pagkilos. Gusto ni Fern na sundin niya ito. Masyadong mahaba ang buhok mo. Mahinang sabi ni Fern habang nakahiga sila sa kama. Hinahaplos nito ang buhok niya at marahang inamoy. Mabuti naman at ginagamit mo ng shampoo na binili ko para sa'yo. Sabi ko naman sa'yo, mas mabango yun. Magpagupit ka nga. Yung kahit hanggang lampas balikat lang. Bahagya niya itong tiningala. Ayokong magpagupit. Sanay ako na mahaba ang buhok. Gusto ko kasing inaalagaan at sinusuklay gabi-gabi. Napabuntong hininga si Fern at hinalikan ang noo niya. Please, magpagupit ka na. Bagay yun sa'yo for sure. Para naman may ibang style ang buhok mo. Napasinghap naman si Micaela. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit pati buhok niya gusto ni Fern na ito pa ang magdesisyon. Gayunpaman, sinunod niya na rin. Kailanman ay hindi niya pa nasusubukan magpaikli ng buhok. Kaya nang makita niyang bagay naman, nakahinga siya ng maluwag. Nang makalabas si Micaela ng salon, nandoon na si Fern. Nagulat ito nang makita siya at parang naluluha pa nga. Kumusta? Maganda ba? Bagay ba? Tanong ni Micaela at hinaplos ang buhok niya.
Nagulat siya nang bigla siyang yakapin ni Fern ng sobrang higpit. I miss you. Miss na kita. Bahagya siyang natawa sa mga sinabi nito. Ha? Miss mo na ako? Magkasama na nga tayo sa kondo mo. Namimiss mo pa rin ako? Napangiti na lang siya at niyakap si Fern. Kahit na may mga desisyon ito na hindi niya gusto, mahal niya naman ito. Pero mukhang ang lahat ng pinapakita ni Fern, hindi isang katotohanan na magugustuhan ni Micaela. Hindi pa man sumasapit ang hapon ay kabado na siya. Nakasuot siya ng dress na pastel pink na binili ni Fern para sa kanya. Hindi niya alam kung sapat ba yun o masyado pa ring halata na hindi siya kabilang sa mundo na pupuntahan niya. Ready ka na? Tanong ni Fern mula sa pinto. Oo, sagot niya at pilit nang umiti. Pero ramdam niya na hindi siya handa. Pagdating niya sa village, nakakasilaw ang mga bahay. Hindi yun ordinaryong subdivision. Nalula siya dahil mayayaman ang mga nandoon. Napalunok si Micaela. Hindi niya kayang itago ang kaba. Kahit anong suot niya, kahit anong ayos niya, alam niyang mukha pa rin siyang hindi sanay sa ganoong lugar. Kahit ang paglalakad niya, parang masyadong maingay ang hakbang niya kumpara sa tahimik na village road. Hinawakan ni Fern ang kanyang kamay. Don't worry, they will love you. Huminga siya ng malalim. Pagpasok nila sa malaking bahay ng pamilya ni Fern, nasalubong agad sila ng malamig na aircon, amoy ng mamahaling kandila at ingay ng mga taong nag-uusap. Parang may maliit na gathering doon. Micaela, sabi ni Fern, meet my family. Naunang lumapit ang isang babae na naka-pearls at nakadress. Yon ang mama ni Fern. Hello, iha! Bati nito at medyo bakas ang gulat sa mukha. Marami nang sinabi sa amin si Fern tungkol sa'yo. Hindi niya alam kung totoo o pambungad lang yon, pero ngumiti siya. Magandang hapon po. Sumunod ang ama ni Fern na matangkad. May suot na relo na mukhang mas mahal pa sa isang taong sahod niya. So, you're Micaela? Tumango ito pero may kuryosidad sa mukha. Welcome. Come in. Feel at home. Sunod-sunod pang nagpakilala ang dalawang tita, isang pinsan na halos hindi makatingin sa kanya, at ilang family friends na naroon para sa maliit na salo-salo. Mababait naman lahat at marunong makisama. Mababait pero hindi siya komportable. Mababait pero may halong tanong sa mata. Mababait pero alam niyang sinusukat siya. Pinilit niyang ngumiti habang iniikot siya ni Fern at ipinapakilala. Pero bawat pagngiti, bawat pag-angat ng labi, may hatid na panginginig sa loob niya. Hindi siya kabilang doon, hindi talaga. Sa dining area, inalok siya ng pagkain ng mama ni Fern. Kumain ka iha, huwag kang mahiya. Salamat po, sagot naman ni Micaela. Habang kumakain sila, ramdam niyang tinitingnan siya ng mga tao. Hindi lantaran, pero ramdam niya ang mga sulyap mula ulo hanggang paa. Pilit siyang umiti, pilit na kumikilos ng mahinahon. Hinahawakan niya ng maayos ang kubyertos, sinusubukang huwag magsabog ng kanin. Umaastang parang hindi yon ang unang beses na gumamit siya ng ganoong klaseng baso. Tinapik ni Fern ang kamay niya sa ilalim ng mesa. You're doing good. Huwag kang kabahan. Pagkatapos kumain, lumipat sila sa living area. May mga pamangkin si Fern na naglalaro roon. Lumapit ang isang maliit na batang babae, mga 6 na taon na naka-white dress na may lace. Hi! Ikaw ang girlfriend ni Tito Fern? Nakangiti si Micaela, tuwang-tuwa na may batang lumapit sa kanya. Oo, ako nga. Tumingin ang bata sa kanya, nakatingala at parang pinoproseso ang mukha niya. Tita Micaela, bakit kamukha mo si Tita Bea? Napatigil si Micaela. Ha? Pero ang bata, masaya, inosente at ngumiti ulit sa kanya. Kamukha mo po si Tita Beatrice, yung girlfriend ni Tito Fern dati, yung matagal nang nasa heaven.
parang natanggal ang hangin sa baga ni Micaela. Naniga siya. Hindi siya makapaniwala sa mga naririnig. Lahat ng mga kilos ng binata, lahat ng pagbabagong gusto nitong gawin niya, ngayon ay napagtagpi-tagpi na ni Micaela. Hindi niya napansing lumapit si Fern. Anong sinasabi mo, Leah? Sabi ni Fern at may bahagyang iritasyon sa boses. Leah, huwag kang magsalita ng ganyan. Pero inosente pa rin ang bata at hindi naiintindihan ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Pero kamukha niya po si Tita Bea, diba? Lalo ng eyes, saka hair and dress. Nanginginig ang kamay niya. Hindi niya alam kung saan dapat ilagay ang tingin. Tumikhim si Fern. Leah, go play muna. Don't say things na hindi mo naiintindihan. Pero tito, go! Mariing sabi ni Fern. Umalis ang bata na naguguluhan. At si Micaela ay parang nanliliit. Parang lumiit ang mundo sa paligid niya. Bigla niyang naramdaman ang mas malalim na tingin ng mga ito. Hindi na yun basta pagsusuri lang. May halong paghahambing, may halong pagkukumpara sa dating girlfriend ng boyfriend niya. Tiningnan niya ang pamilya ni Fern. Hindi siya mangmang para hindi maisip na may alam ang mga ito. Kaya naman pala gulat na gulat nang makita siya. Lumapit ang mama ni Fern at mahinahong ngumiti. I'm sorry about that, Micaela. Hindi siya sumagot. Parang gusto niya nalang umalis. Gusto niyang tumakbo. Ang taong pinagkatiwalaan niya, ang mundong pinasok niya, hindi pala gaya ng kanyang inaakala. Pag-upo nila ni Fern sa garden area para makaiwas sa tingin ng iba, hindi niya napigilan. Fern, sino si Beatrice? Umiwas ng tingin ng boyfriend niya. Bahagi siya ng nakaraan ko. Siyang dati kong girlfriend bago ka. Pero patay na siya. Hindi niya alam kung bakit biglang sumikip ang dibdib niya. Bakit hindi mo sinabi sa akin at sinasabi ng pamangkin mo na kahawig ko siya? Kahawig ko ang ex mo? Huminga ng malalim si Fern. Micaela, hindi ko sinabi sa'yo dahil hindi na mahalaga. Matagal na yon. Pero kamukha ko, di ba? Hindi niya napigilang sabihin. Nung una, iniisip ko kung paano mo ako napansin. Kung paano napansin na katulad mo ang isang mahirap na tulad ko. Yun naman pala, kahawig ko ang ex-girlfriend mo na namatay. Iniisip ko na kaya mo ako binabago kasi ayaw mong mapahiya kapag nandito na tayo sa mundo mo. Nakakasakal pero hindi ko inamin sa'yo. Yun naman pala, gusto mo akong gawing ibang tao. Gusto mong buhayin sa akin ng ex-girlfriend mo na namatay. Hindi agad nakasagot ang kanyang boyfriend. Halatang guilty ang binata. Maya-maya ay nag-angat ng tingin si Fern. No, hindi yun ang dahilan kung bakit kita gusto. Don't overthink it. Hindi ka kamukha ni Bea. Iba ka. Hindi niya alam kung compliment ba yon o hindi. Galit ang nararamdaman niya. Pakiramdam niya, inuutulang siya nito. Hindi yun pagmamahal. Parang ginagamot niya lang ang pangungulila ng binata. Kaya nang makauwi sila sa kondo, hindi siya nakipag-usap dito. Gustong mag-isip ni Micaela. Malaki ang pasasalamat niya dahil naging maayos ang buhay niya rito. Pero wala naman siyang peace of mind. Paulit-ulit lang iisipin na pinatulan siya ni Fern dahil kamukha niya ang girlfriend nito noon. Magiging bangungot yun sa kanya na ayaw niyang tumagal. Kaya kinabukasan, inihanda ni Micaela ang sarili. Dinala niya ang mga damit niya na alam niyang sa kanya talaga. Maingat din siyang nagbihis ng simpleng t-shirt at pantalon na ayaw ni Fern. Pagkalabas niya sa living room, sinalubong siya ng binata. Micaela, anong ginagawa mo? Para saan to? Aalis ka? Fern, gusto kong magpasalamat sa lahat ng binigay mo sa akin, sabi ni Micaela. Sa ginhawa, sa luho, sa seguridad, salamat talaga. Nadismaya si Fern. Makikipaghiwalay ka? Marahan siyang tumango. Hindi ko na yata kayang manatili pagkatapos ng nalaman ko. Gumiginhawang buhay ko dahil sa'yo, pero hindi ko na kayang manatili sa buhay
na hindi ko na kilala ang sarili ko. Natahimik si Fern. Hindi ito nagsalita, hindi nakiusap, hindi nagtanong. Tumango lamang ito at mukhang naiintindihan kung saan nanggagaling ang desisyon niya. I'm sorry, Micaela. Tama ka. Sinubukan kong ibsan ang pangungulila ko kay Beatrice sa pamamagitan mo. Aaminin niyang na-disappoint siya roon. Akala ni Micaela ito na talaga. Pero mukhang nagkamali yata siya. Gusto pa ni Fern na ihatid siya pero tumanggi siya agad. Ayaw niya nang tumapak pa ito sa mundo niya dahil hindi naman nababagay ang binata roon. Pagdating ni Micaela sa kanilang maliit at siksikang bahay, parang huminto ang oras. Parang nanggaling siya sa ibang planeta at biglang ibinalik sa mundong minsang pinaniwalaan niya na hinding-hindi niya na babalikan. Pagpasok niya, sinalubong siya ng ingay. Narinig niya ang sigawan ng mga kapatid niya, kaluskos ng mga pinggan sa hapag, at ang mababang boses ng tatay niya na may halong pagod at pagkairita. "Uy, si Ate Micaela!" Sigaw ng isa niyang kapatid, humahangos habang tumatakbo papunta sa kanya. "May dala kang burger?" Napangiti si Micaela. Kahit kailan, pare-pareho pa rin ang tanong. "Wala pero mamaya magpapabili ako." Tiningnan siya ng kanyang ina. Katulad ng inaasahan, panay ang tanong nito. Pinaliwanag niya naman. Pero mukhang gusto pa siyang ipagtulakan ulit kay Fern. "Micaela, ang syunga-syunga mo naman. Bakit ka nakipaghiwalay? Jackpot ka na ron." Bulalas ng kanyang ina. "Ang arte-arte mo. Sana hinayaan mo na lang. Ano naman kung kamukha mo ang dating girlfriend nun? Patay na naman." Bumaha ang iritasyon kay Micaela. "Hindi ko nga po kasi kayang ganun, Nay. Ginagawa niya rin po akong ibang tao. Kung gusto niyo si Fern, kayo na lang po. Ayoko na nga." "At ano gagawin mo rito? Hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. Wala kang matinong trabaho. Ano nga asawahin mo? Yang mga tambay dyan. Si Fern lang ang sagot sa pag-ahon natin sa hirap." Bahagya siyang napairap. Kaunting-kaunti na lang, sasagot na siya. Hindi naman siya ang klase ng anak na mapagtanim ng sama ng loob. Pero may malaking ambag din naman kasi ang mga magulang nila kung bakit ganoon ang mga buhay nila ngayon. Nag-anak ng nag-anak ang mga ito, 10 silang magkakapatid at hirap na hirap sila sa buhay. "Hindi po ibang tao ang sagot sa pag-ahon ko sa hirap," giit ni Micaela. "Ako na po ang magsusumikap. Na-realize ko rin naman po na mas maganda kung paghihirapan ko ang mga bagay na pagtatagumpayan ko." "Hay nako," reklamo ni Nanay Emma. "Gold na, naging bato pa." Sinimangutan na lang niya si Nanay Emma. Kung hindi niya lang talaga ito nanay, baka nasagot-sagot niya na. Pero syempre, mahal na mahal niya naman ito kahit na walang ibang ginawa noon kundi bumukaka at umire ng umire. Kinabukasan, habang nagwawali siya sa tapat ng bahay, narinig niya ang bulungan ng 2 kapitbahay. Pinag-uusapan siya kahit hindi naman alam ang totoo. Hinayaan na lang ni Micaela. Pagkatapos magwalis, nagulat siya nang makita si Chong. Hinihingal ito at mukhang tinakbo papunta sa bahay nila. Akala niya ay hindi na sila magpapansinan dahil pangit ang naging huli nilang pag-uusap. Pero nagulat siya nang biglang ngumiti si Chong na para bang magaan ang lahat sa kanilang dalawa. "Uy!" sabi nito at nakataas ang kilay. "Welcome back, Lovey." Napairap si Micaela. "Ano na naman, Chong?" "Wala, natuwa lang ako. Akala ko hindi ka na uuwi. Baka kasi nasanay ka na sa malamig na aircon at malambot na kama." Umismid si Micaela. "Anong pakialam mo?" "Wala naman. Gusto ko lang namang malaman if totoo ang sabi ni Aling Bebe na iniwan ka daw ng pangit at matanda mong jowa." Hindi siya nagsalita. Pasulyap-sulyap lang siya kay Chong na sobrang saya. Inirapan niya na lang ito. Bahagya niya itong siniko. "Huwag mo akong inaasar. Talagang tumakbo ka pa dito papunta sa amin?
para lang maasar ako ng ganito? Ang aga-aga, Chong. Nagtatapo na siya ng mga basura nang biglang humalik sa pisngi niya si Chong. Agad itong tumakbo kaya binato niya ng walis tingting. Purong mura ang sinigaw ni Micaela. I love you, Lovey. Miss you. Ikaw lang ang pinakamaganda rito. Natatawang sigaw ni Chong habang papalayo. Inis na inis si Micaela. Pero may bahagi sa kanya ang natatawa. Kahit papano, na-miss niya rin naman ang kababata niya na kaaway na niya simula nang magkamalay siya sa mundo. Kinahapunan, naglakad siya palabas para bumili ng suka sa tindahan. Pagdaan niya sa tapat ng bahay ni Chong, bigla itong lumitaw mula sa gilid. Bibili lang sana siya ng suka pero mapilit itong sumama sa kanya. Totoo ba? Tapos na kayo? Wala nang balikan? Tanong ng binata sa kanya. Wala na. Napangiti agad ito. Buti naman. Napalingon si Micaela. Kung makareact ka naman dyan, parang papatulan kita. If I know, ng mga panahong wala ako rito, nang bababae ka. Malakas na tumawa si Chong at nasa tono ang pagyayabang. Kahit magpa-survey ka pa ng mga tanong dito sa lugar natin, wala silang masasabi. Wala na akong naging babae. Naging abala ako sa trabaho. May trabaho na kaya ako. Medyo may ipon lang ako eh. Hindi sobrang laki pero kaya kong ipagmalaki kasi marangal kong nakuha. Wala lang talaga akong trabaho ngayon kasi nag-resign ako. Para kasing gusto kong sumubok ng ibang trabaho. Kasi nalilitan ako sa sahod ko. Saka hindi na rin ako nagtutoma, nagyoyosi. Kasi alam kong ayaw mo. Nagbabagong buhay na ako. Nang sinabi ko magbabago ako, nagbago na talaga ako. Kahit may boyfriend ka, tumira ka na ron. Umasa pa rin ako na sana magkahiwalay kayo. Pinagdasal ko yun, kaya pakiramdam ko malakas ako kay Lord. Sinama kasi ako ni Mama sa church kung saan siya nagsisimba. Medyo nakakabago ng mindset. Sama ka minsan. Umawang ang bibig ni Micaela habang nakikinig sa mga pinagsasasabi nito. Hindi lang siguro siya makapaniwala. Nagulat siya na gano'n na kalaki ang improvement ni Chong. Mukhang natauhan ng mapaiyak niya. Maya-maya ay bumalik na siya sa bahay. Sinamahan pa rin siya ni Chong hanggang doon. Kaya yon at nakita ng nanay niya na naiinis pa rin dahil nakipaghiwalay siya kay Fern. Hoy, Chong! Lumayas-layas ka dito at huwag kang aaligid sa anak ko. Alam kong gusto mong anak ko, pero alam ko ang klase ng hasang mo. Babaerong to. Mas may bagay sa anak ko. Mas pogi at mas mayaman. Hindi ko siya ipapakasal kung kanino lang. Saad pa ng kanyang ina. Pero kailan ba naging mabait at masunurin ang isang Chong? Huwag po kayong mag-alala, Aling Emma. Nagbago na naman po ako. May direksyon na po ang buhay ko. Saka tama ng kakatulak kay Micaela sa mayaman. Baka magulat na lang ho kayo. Sa akin na po pala bumagsak ang anak ninyo. Sige po, magandang gabi po aking biyanan. Gigil na gigil ang nanay niya at muntik nang mahampas ng tabo si Chong. Tawang-tawa na lang si Micaela. Pati nanay niya na biktima sa kalokohan nito. Kapag ganoon ang kanyang ina, parang gusto niya na lang din talagang pakasalan si Chong para maasar si Nanay Emma. At bahala na sa kung ano ang mangyayari sa mga buhay nila. Hindi ine-expect ni Micaela na darating ang araw na siya at si Chong ay sabay maghahanap ng trabaho. Pero heto sila ngayon, nakaupo sa matigas na sementadong upuan sa gilid ng highway. Pareho ng pagod at gutom habang hinihintay ang susunod na jeep papuntang mall kung saan may job fair. Nakakatawa, no? Sabi ni Micaela, hawak ang envelope ng papeles niya. Dati iniisip ko, hindi ko na babalikan tong ganito. Di, bumalik ka. Sagot ni Chong at ngiting aso pa. Welcome home. Inaasar mo ba ako? Tanong niya habang nakasimangot. Medyo. Sagot nito pero halatang pinapagaan ang loob niya. Pero mas maiging bumalik ka. Wala namang masama kung mag-asawa ka ng mayaman. Pero mas maganda pa rin talaga na kung aasenso tayo sa buhay, mas maganda pa rin na pinaghirapan. Mas masarap kasi kapag ganun. Kasing sarap ko. Hinampas niya naman ito ng envelope. Siraulo ka talaga kahit kailan. Pagdating ng jeep,
Sabay silang sumakay. Mainit, siksikan, pero wala siyang reklamo. Sanay siya roon, at least kasama niya si Chong. Kahit paminsan ay gusto niya itong suntukin. Wala kasing tigil na asarin siya. Habang umaandar ang jeep, napansin ni Micaela ang paraan ng pag-upo ni Chong. Parang laging handang ipagtanggol siya sa sino mang tumingin ng masama. Hindi niya alam kung bakit, pero may kakaibang ginhawang idinudulot yon. Anong oras yung interview mo sa department store? Tanong ni Micaela. Mga 1, sagot ni Chong. Ikaw? 11, pero baka hindi ako matanggap. Tingin ko kulang pa sa experience. Uy, sabi ni Chong at tiningnan siya ng diretso. Alam mo, ang galing mo makitungo sa tao. Hindi lahat may ganun. Napangiwi naman siya. Puro ka bola, palibasa, baliw na baliw ka sa akin. Tumawa naman si Chong. Alam na alam mo talaga. Sana balang araw, ganyan ka rin sa akin. Parang hanggang pantasya na lang ako eh. Pagdating nila sa mall, dumiretso na agad sila sa pakay nila. Naglakad sila papunta sa registration. Magkatabi, magkadikit halos ang braso, pero walang lumampas na linya. Sabay silang tumingin sa listahan ng available positions. Naghiwalay sila sandali para sa kani-kanilang interview. Habang papunta si Micaela sa waiting area, naramdaman niya ang kabog ng dibdib niya. Hindi dahil sa interviewer, kundi dahil ayaw niyang madismaya ulit. Ayaw niyang maramdaman na wala siyang patutunguhan. Excuse me, ma'am? Next po, tawag ng HR. Tumayo siya, suminghot ng malalim at pumasok. Paglabas niya makalipas ang 10 minuto, pakiramdam niya, pagod siyang tumakbo ng 5 kilometrong marathon. Hindi niya alam kung pumalpak ba siya o pumasa. Nakita niya agad si Chong na nakaupo sa gilid, may hawak na itong isang baso ng palamig at turon. Kumusta? Tanong ni Chong. Eto, binili kita. Kumain ka muna. Hindi ko alam, sagot ni Micaela at kumagat sa turon na itinapat nito sa bibig niya. Feeling ko sablay ako. Tingnan mo ako, sabi ni Chong at tinaas ang baba niya. Maganda ka, matalino, marunong. Kung hindi ka nila kunin, silang may problema. Napabuntong hininga siya. Buti pa ikaw at may tiwala sa akin. Ngumiti naman ang binata. Alam mo, ikain na lang natin yan. Tara sa food court, ililibre kita. Akin ang gamit mo, ako nang magdadala. Habang naglalakad sila papunta sa food court, pinanood lang ni Micaela ang likod ni Chong. Ang lakad nitong mayabang, pero mabait at sobrang pilyo kapag kausap. Bahagya siyang napangiti. Dahil sa pagkakataong yon, mas kaya na niyang i-appreciate ang binata. Nakapasa sila sa unang level ng interview. Babalik na lang sila para sa final. Nang umuwi, pareho na silang pagod, kaya pareho na silang inaantok. Si Chong, inaantok man, ay mas nagpaubaya sa kanya. Hinayaan siyang dumantay sa balikat nito at pinupunasan ng pawis niyang namumuo kapag traffic. Yun nga lang, hindi sila parehong natanggap sa trabaho. Kaya dinaan na lang nila sa tawa. Pero kahit papaano naman, may nakuha silang trabaho ni Chong. Madaling araw pa lang, pero nasa kalsada na sina Micaela at Chong. Naglakad sila papunta sa palengke kung saan sila kinuha bilang temporary helpers para magbaba ng mga kahon ng isda mula sa truck. Hindi niya akalaing aabot siya sa ganoong trabaho, pero hindi siya nagrereklamo. Pagdating nila sa loading area, sinalubong sila ng liwanag ng mga ilaw ng truck at sigawan ng mga tinderong maaga. Uy! Julong! Micaela! Sigaw ng supervisor nila. Bilisan nyo, parating na yung second truck. Ako na po, sagot ni Chong, sabay takbo, wala pang kain pero parang buong araw na ang lakas. Si Micaela naman ay dahan-dahang nilapitan ang mga kahon ng bangus. Siya ang nagmo-monitor sa mga tinderong kumukuha sa bagsakan. Tapos, saka sasabihin sa supervisor. Baka mabali na yung likod mo, sabi ni Chong, kumuha ng isa pang kahon mula sa kamay niya. Huwag ka nang magbuhat. Ipaubaya mo na yan sa mga lalaki. Hindi ako bubog, sagot ni Micaela. Kaya ko naman. Pero payat ka. Kontra ni Chong.
Para kang danggit. Napatingin si Micaela ng masama. Peste ka talaga. Ngumisi lang si Chong. Tumigil ka na dyan. Bilangin mo ang mga banyera at asikasuhin ang mga tinderong kumukuha. Mamaya, magtitinda ka pa ng mga bangus. Mapapagod ka. Mabaho at malansang trabaho nila. Pero okay na yon kaysa ang wala. Galante rin kasi ang Chinese na may-ari. Kapag nakikitang maganda ang trabaho nila, dinadagdagan ang sahod nilang mga trabahador. Lumipas pa ang mga taon, nagtagal sila ng 2 taon doon. Gamay na nila ang kalakaran sa bagsakan ng isda sa port. Yun nga lang, medyo hindi nila kasundo ang supervisor nila. Alam niyang may ginagawa itong kabalbalan, pero hindi pa lang talaga nahuhuli ng kanilang amo. Sinubuan siya ni Chong ng pagkain. Kumalma ka na, hayaan mo na. Darating ang panahon na mapaparusahan din yun sa mga ginagawa niya. Kunot na kunot naman ang noo ni Micaela. Nakakainis lang kasi talaga. Yabang-yabang. Kala mo kung sino. Mukha namang isda. Tinawanan siya ni Chong habang pinupunasan ang gilid ng labi niya ng amos. Hayaan na nga. Kaya hanggang pag-uwi, dala-dala pa rin niya ang inis na yon. Pero nadadagdagan kapag humihirit na naman ang kanyang ina. Ano? Amoy isda ka araw-araw? Kung hindi ka sana nakipaghiwalay dun sa ex mo na si Fern, di buhay rin na ka sana ngayon. Pero wala. Mas pinili mo yang si Chong na halata rin namang walang maibibigay na magandang buhay sa'yo. Bulakbol na yan noon pa. Sa tingin mo, hindi yan babalik sa dating gawi? Hindi po, diretsyong sabi ni Micaela. 2 taon na po kami ni Chong at kahit ipilit pa po ninyo sa akin si Fern, mas masaya pa rin po ako kay Chong. Mas panatag po ang kalooban ko. Nahihirapan po kami sa trabaho, pero pareho naman po kaming nagsisikap. Kaya alam ko pong aasenso kami balang araw. Nagpatuloy sila sa trabaho sa mga lumipas na araw. Pero isang gabi, nagulat na lang sila ng galit na galit ang kanilang among Chinese sa supervisor nila. Mukhang nalaman na nito kung ano ang kalokohan. Kaya agad na tinanggal. Pero nagulat silang dalawa ni Chong nang bigla sila ang gustong mamahala roon. Po, hindi po kami nag-aral. Ang ibig ko pong sabihin, hindi po kami nakapagtapos sa pag-aaral. Saad ni Micaela rito. Umiling ang Chinese sa kanila. Ako, wala ko hanap ibang kapalit. Kayo ang alam kong takbo ng negosyo. Kita ko kayong dalawa. Malinis at mabilis sa trabaho. Tiwala ako. Tanggapin nyo. Itataas ko ang sweldo nyo. Nagkatinginan sila ni Chong. Pareho silang kinakabahan. Pero tama naman nga kasi ang amo nila na alam nila pareho ang sistema ron. Paano bang hindi? Kapag tinatamad ang supervisor nila, halos si Micaela na ang gumagawa ng trabaho nito. Simula ng araw na yon, mas naging masipag at dedicated sila sa trabaho ni Chong. Talagang magkatulong sila. Hindi rin nila hinahayaan na masira ang tiwala ng kanilang amo. Malaking oportunidad ang binigay sa kanila, kaya hinding-hindi nila yon sasayangin. Nang tumaas ang kanilang sahod, hindi nila dinagdagan kung ano ang dating gastos. Mas naging matipid pa nga silang dalawa. Para bang may pareho silang goal ni Chong. May kasalang bayan kasi dyan, Lovey. Gusto mo bang magpakasal? Tanong ni Chong sa kanya. Napalingon siya rito. Seryoso ka ba? Para ka lang nagtatanong kung anong ulam. Natawa naman ito. Kinakabahan kasi ako. Pero syempre, mayabang ako kaya hindi dapat halata. Ano, gusto mong magpakasal? Sige, pakiramdam ko sa'yo na talaga ako babagsak. Nakangiting sabi ni Micaela. Pero wag muna tayong magkaanak ha. Saka hanggang 3 lang. Niyakap naman siya nito. Kung saan ka komportable at panatag, dun ako, Micaela. Salamat sa pagpayag. Mahal naman talaga kita. Hindi marangya ang buhay natin, pero sana alam mo na nagsusumikap ako. Ang pera ko ay pera mo kapag naging asawa kita. Ang pera mo ay pera mo lang. Gagawin ko lahat para guminhaw ang buhay natin. Para hindi ka matakot na samahan ako hanggang pagtanda. Napangiti si Micaela. Hindi naman niya kailangan ng marangyang buhay. Kontento na nga siya roon na pareho silang masikap at masipag sa kanilang mga trabaho.
Alam niyang kaya na nilang mabuhay at kaya na nilang bumuhay ng mga anak. Mas lalo silang naging bihasa sa seafood trade hanggang sa paglipas ng 4 na taon, ibinigay na sa kanila ng kanilang amo ang maliit na bahagi ng negosyong yon. Iyak nang iyak si Micaela at hindi makapaniwala. Salamat po talaga, boss. Naluluha rin na sabi ni Chong. Ngumiti naman ang kanilang amo. Welcome. Ako, maraming negosyo. Ito, maliit lang. Kayo mag-asawa, sobra swerte. Kaya niyong palakihin ito. Ito ang regalo ko sa inyo. Kayo dalawa, masipag, hindi sinungaling. Wala ako anak, wala mana nito. Kaya bigay ko na sa inyo. Mas lalong naiyak sa tuwa si Micaela. Hindi na siya makapagsalita. Kahit nang makauwi sila, hindi pa rin sila makapaniwala ni Chong. May isa pa akong good news, Chong. Garal-galang boses na sabi ni Micaela. Hinaplos nito ang kanyang buhok. Ano yun? Napangiti siya habang umiiyak. Buntis ako. Magkakabibi na tayo. Gumuhit ang labis na saya sa mukha ng kanyang asawa. Nabuhat pa siya nito at pinaikot-ikot. Natawa na lang si Micaela. Labis ang kagalakang nararamdaman nila na hindi na nila alam kung saan pa yun pupwesto sa kanilang buong pagkatao. Lumipas ang maraming taon at ngayon, si Micaela ay nakatayo sa gitna ng warehouse na siya at si Chong ang nagpalago. Maingay ang paligid, ang mga empleyado ay nag-uusap, nagbibilang ng mga kahon at nag-aayos ng mga trays ng seafood na kanilang ipinapadala sa mga supermarkets at restaurants. Tingnan mo yan, Lovey. Tawag ni Chong mula sa kabilang aisle, hawak ang clipboard. Sabi ko sa'yo, maganda ng sistema natin ngayon. Parang hindi na yung maliit na operation dati. Parang malaki na talaga. Napangiti si Micaela. Parang hindi ko akalaing darating tayo dito. Mula sa maliit na warehouse, sa mga suppliers, sa mga restaurants. Pero heto tayo. Napangiti si Chong sabay hipo sa braso niya. Alam mo, ang saya ko rin. Naalala mo nung bata pa tayo? Puro tayo asaran. Ngayon, tingnan mo. Kasama kita sa sarili nating pinaghirapan. Para bang hindi na tayo simpleng mga bata sa lugar natin. Tingnan mong lahat ng to. Ibig sabihin nito, hindi lang tayo nakatulong sa sarili nating pamilya. Kundi nakatulong din tayo sa maraming tao. Nakapagbigay tayo ng trabaho, kita at seguridad sa ibang pamilya. Maya-maya ay bumalik na sila sa opisina. Nandoon ang 3 anak nilang babae. Nasa high school ng 2 at isa sa college. Kahit busy ang mga ito, tumutulong pa rin sa negosyo nila. Gusto kasing pag-aralan ng mga ito ang takbo ng negosyo. Nang sa gayon, kapag nag-retire na silang mag-asawa, ang mga ito na ang mamamahala doon. Kapag naririnig ni Micaela na mismong mga anak nila ang gustong matuto, pakiramdam niya ay pinahalagahan ng mga ito ang lahat ng pinaghirapan nila ni Chong. Hindi siya tumakas sa kahirapan sa pamamagitan ng pera o mayamang lalaki. Hindi na siya naghanap ng shortcut o ginhawa na hindi sa kanya. Bumangon siya sa sarili niyang lakas. Pinili niya ang tapang, pinili niya ang pagsusumikap. Pinili niya ang isang taong minahal siya kung sino talaga siya. At sa wakas, ramdam niya ang tunay na kasiyahan. May isang buhay na siya na puno ng pag-asa, katatagan at pagmamahal na kaya nilang ipagmalaki na mag-asawa. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na masarap ang isang tagumpay kung tayo mismo ang nakaranas ng mahirap na proseso. Pinapaalala ng kwentong ito na kung may gusto tayo na makamit para sa ating mga buhay, matuto sana tayong maging masipag, maging masikap, huwag mawala ng pag-asa at magtiwala sa Diyos na may magandang patutunguhan ang ating mga ginagawa. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.